may isang sponsor na malaki rin ang nagwakwak sa'yo, no? Huwag mong sabihin na kaya ka umalis dahil may nakita kang something o ano man. Ang dami na daw po niyang problema. Huwag na daw po makisausap. So, yung mga masasabi ko naman po ay, hindi na po ako dadagdag sa problema mo. Kasi nandyan na po yung realization niya eh. Di ba, lumalabas, kung siya po ang pakinggan natin, hindi ho masama ang kalingap. Totoo po yung may anti-kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin to. Tapos, totoo yung may mga magsusunsun talaga sa'yo na, umalis ka na dyan kasi kung hindi ka alis dyan, hindi ka na namin susuportahan. Siguro kung maibabalik ko yung panahon, sarap pala mas nakinig ako, sarap pala hindi ako. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin ngayon, yung ilan po sa mga pahayag po ni Kalingap Rab. Kumbaga ho, real talk. Lalo na po dun sa mga ilang naging beneficiary niya, mga bayan po natin. At siyempre ho, ito ay related din doon sa naging usapin, doon sa pagpapatulpo ho ng beneficiary kay Kuya Bal Santos Matubang. May mga ilang pahayag po doon na nasasangkot o kaya nababanggit yung ilan pa sa mga beneficiaries. So liwanagin po natin sa ngayon kasi yung iba ho ay nagsalita rin po. Maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yan, siyempre paalala po muna si Kuya July, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo at huwag po natin kakalimutan sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, pakisuportahan ho dahil sila po ang nangunguna sa Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyo at pwede po nating isama yung ating mga kasamahan, mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong mainit na pinag-uusapan. Ito nga po ay yung patungkol sa pagpapatulpo nga ho nung isa sa mga beneficiaries laban po kay Kuya Bal Santos Matubang. At siyempre ho sa buong Team Kalingap lumalabas mga kabayan po natin. At siyempre ho doon sa mga pag-uusap po doon, may mga bagay-bagay doon na nabanggit na tumutukoy sa ilan pang mga beneficiaries. Kumbaga ho kung ang nararanasan ho nung nagrereklamo, parang ang dating ho ay naranasan din po nung ilan. Kamukha halimbawa ho ni E, ni M, ano po. So sa pagkakataon pong ito, linawin natin kung gaano katotoo po yun. At kung sakasakali namang ang pakiramdam nila ay totoo yun, o kaya nakapagsalita po sila ng hindi maganda sa kalingap, kaya ba nilang panindigan? Pero syempre ho, ang ginagawa natin ay reaction video lang po para malaman lang ho natin, balansin natin. Ano nga ba ang totoo? Marapat ho ba tayong maniwala sa mga naririnig natin? So kayo po ang bahala, ano? So kumbaga ho, kukunin lang natin yung mga bagay-bagay na napag-uusapan. So ang tinutukoy ko po dito, kasi si Kalingap Rab ho kasi, doon sa kanyang live stream kahapon, prinangka niya po yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa Kalingap. Ano po? Yung isa po doon, ang tinutukoy niya po ay si Erica. Dahil si Erica naman ho kasi, meron po siyang mga post, may mga comment, itong mga nakarang araw, na laban po sa Team Kalingap. Siguro ho, para mas malinaw, basahin ko po sandali, yung isa po sa kanyang mga post, laban sa Kalingap. Ito po yung nilalaman nun. Sabi niya, hindi kayo naaawa sa mga bata na ginagamit nyo na. Bigay ng sponsor at pagtatrabaho ng bata sa vlogging. Pinaghirapan ng bata, kukunin nyo pa. Malaki na sinasahod nyo sa YT. Mga wala kayong puso. Ang alam nyo lang gawin ang kumita at manggamit ng tao. Kaya nga ako umalis dyan dahil naaamoy na namin agad na ganyan pala kalakaran dyan. Ilalab team, pero sa kanila ang kita. Umaapaw na pera nyo. May mga magaganda kayong bahay, nakakain kayo ng masarap. Pero sirang-sira naman ang puri ng taong ginamit nyo sa vlog nyo. Kung may Epstein file sa US, may Kalingap file sa DAET. Minor pa lang yung bata na nilab team nyo. Wala man lang kayong ginawang aksyon nung dinala siya sa dilim. Grabe, nasisikmura nyo yung mga ganyan. Buti na lang nakaalis ako ng maaga at di ako nagpalinlang sa mga matatamis nyong salita, mga manggagamit. Doon sa mga one-sided na di alam kung ano pinagdadaanan tulad ni Vian na naagrabyado, wala kayong karapatan na magsalita ng di maganda dahil di nyo alam kung ano ang naranasan niya dyan at isa ako sa naka-experience niyan. Kaya thank you talaga na nakaalis ako agad dyan. Lalo na ang daming toxic sa community nila. So yun po yung isa po sa mga post laban po sa Kalingap. At itong nag-post po na ito, isa po ito sa mga
beneficiaries po ng Team Kalingap noon na natatandaan ko po, siya ho ay umayaw na i-vlog dahil nga po sila po ay direct na sa mga sponsor. Pero hindi po yung sapat, mas maganda pakinggan po natin si Kalingap Rab kung ano ang kanyang sinabi. About naman sa post ni Erica, ako, kung ako sa'yo Erica, huwag ka nang makisawsaw dito. Kasi alam din naman ng lahat kung bakit ka umalis. Dahil isa ka rin sa mga nawakwak. May isang malaking big, malaki na big pa. May isang sponsor na malaki rin ang nagwakwak sa'yo. Huwag mong sabihin na kaya ka umalis dahil may nakita kang something o ano man. Nawakwak ka. Yun lang yun, ganun lang kadali. May malaking sponsor sa'yo na pinaalis ka sa Kalingap kasi mayaman yung sponsor na yun. Huwag ka nang makisali dito. Ilang masasabi ko. Huwag ka nang makisawsaw. Isa ka rin sa nawakwak. Bakit tingnan mo naman si Joy, si Carla, si Dara. Lahat yan dumaan sa pagka-viral, pagkaangat. Ni minsan, hindi sila nagpawakwak. Kunti lang naman kayong nawakwak eh. Tapos sabihin mo, ang dami niyong nakita na kung ano-ano sa Kalingap, kung ano-anong ang sinasabi niyo. Kunti lang naman kayong nawakwak. Bihira naman. Huwag ka nang mag-reason na kung ano-ano na kunwari ka pang may nakita kung ano-ano. Nawakwak nga ni. Yan lang yun. Kaya payo ko sa'yo, huwag ka nang makisawsaw dito. Kaya mga kabayan po natin, maliwanag diretsahan ho yung pahayag ni Kalingap Rab. Ito raw ho ay hindi daw yan inapi, kaya umalis dahil inapi. Ang sinasabi ni Kalingap Rab ho, yun ho ay nawakwak, kaya umalis. Yung big time sponsor, kumbaga ho ay may direct communication na. Hanggat sa yung ibinigay po sa Kalingap na pera para idagdag dun sa pampagawa ng bahay ay binawi. Kalahating milyong ito po nagkakamali. At yun po ay ginastos, direct na po sila na po nag-uusap-usap. Kaya masasabi ko po, magkaiba ho ang sitwasyon. So wag ho nating igaya ang sarili natin sa mga nangyayari sa ngayon kasi magkaiba ho sa pagkakatanda ko po mga kabayan po natin. So ngayon naman po tingnan natin kasi sa pagkakaalam ko po, sumagot ho uli siya after ho na marinig yung pahayag ni Kalingap Rab. Ito po yun. Sabi ni Rab, nawakwak daw, huwag ka daw makisali ha, takot sila sa possible na bunyag. Truth po, kaya po, kasi nga po, ang dami na daw po niyang problema, huwag na daw po makisawsaw. So, yung masasabi ko naman po ay, hindi na po ako dadagdag sa problema mo. Ako na po mag-a-adjust. Ang dami na daw niyang problema. Sige po, din po. Ni Rab. Ang masasabi ko lang ay, hindi na ako dadagdag sa problema niya. Sige, hindi na ako madagdag sa problema niya. Problemahin lang muna niya yung problema niya. Hindi naman ako dadagdag sa problema niya. So yun mga natin, yun naman pala eh. So sabi naman niya po, siguro na-realize niya, sabi niya ay hindi na raw siya makikisawsaw. Ang ibig sabihin, kumbaga kung may problema na si Kalingap Rab, doon na lang, kumbaga labas na siya. O kaya hindi na siya sasali mga kabayan natin. So para sa akin naman kapag gano'n naman okay na yun. Kasi mga vlogger naman na ngayon, content, ay may intindihan po natin yon. So siguro ho, masasabi ko lang, wala na sigurong issue patungkol po dyan. Kasi si Kalingap Rab naman, maunawain po yan. May intindihan po yung mga pangyayari. So isa pa po, kasi nabanggit din po, ito sa mga ibang pagkakataon, na yung isa sa beneficiaries ho na si Medit, ay ang dating ho ay parang ganun din ang sitwasyon at parang ganun din po ang reklamo. Ano mga natin? So isa-isahin po natin kasi hindi ho maganda na ang parating sa mga tao para bang ang dami nagrereklamo na magkapareho po ng sitwasyon. Ito ho yung pahayag po ni Medit patungkol po sa bagay na yan. Itong kinukwento ko is based sa nangyari sa akin, based sa na-experience ko, based sa nakita ko kung ano yung totoo, and sa mga realizations ko, ganyan, hindi ito against sa Kalingap or against kila sa kabila, hindi po. Totoo po yung may anti-Kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin noon nung umalis pa ako sa Kalingap, parang pinagsasalita ako ng masama sa Kalingap, ganito, ganyan. Tapos, especially, parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin. Diba? So, never po ako pumayag. Kaya yun, tinanggal nila ako sa GC nila. Wala akong makitang enough reasons para gawin ko yun. And mas lamang yung gratitude ko kay Kuya Rab. So yun, i-share ko sa inyo kung ano ang message ko that time kay Kuya Rab.
Yan, papaliwanag ko din kung ano yung na-realize ko talaga. Kasi totoo talaga to. Ito, happy birthday po Kuya Rab. Thank you, Medit. God bless you po always. Thank you po sa lahat. Sabi niya, kamusta na? Sabi ko, okay lang po Kuya Rab. Still fighting. Dami ko po na-realize for the past 1 year. Kasi last year po ito. For the past 1 year sa social media mula nung na-discover mo ako, yung mga kaya pala pinagbabawal niyo po ang connection ng Angel sa sponsors kasi hindi lahat ng tumutulong financially ay malinis ang intensyon. Kaya pala din nyo agad pinapayagan mag-vlog ang Angels kasi napakagulo at mapanakit ng social media, which is true. 100%, parang 200%, 200% legit na sobrang gulo po ng social media. And totoo naman talaga na hindi lahat ng tumutulong sa'yo or nag-o-offer sa'yo ng tulong is magtatagal or genuine talaga yung intention. And then, season na lang tao. Diba? Kaya sabi ko nga dati, siguro kung maibabalik ko yung panahon, sarap pala mas nakinig ako, sarap pala hindi ako, alam mo yan, hindi, kasi kahit hindi po ako nagsalita ng against sa kanila, syempre umalis ako eh. Ibig sabihin nun, nagkulang ako sa pagtitiwala sa kanila. Tapos, totoo yung may mga magsusunsun talaga sa'yo na, umalis ka na dyan kasi kung hindi ka alis dyan, hindi ka na namin susuportahan. May mga ganun. So ayun mga kabayan po natin, real talk din ho yung sinabi ni Medit, So magkaiba ho. Dito ho, inamin niya na siya ho ay kusang umalis. Pero hindi po sina Kalinga Prab o kaya sina Kuya Bal Santos Matubang o kaya inagrabyado po siya. Sinasabi niya po, maliwanag, may mga nagsulusol, nadala siya, mga sponsor, na bandang huli, nagkaroon po sila ng problema. So sana ho, maliwanag sa mga viewers natin na kung sakasakali po na nakakarinig po tayo na ma-against sa Kalingap, ito ho, mga saksing buhay na po ito. Kaya masabi ko lang ho, wag tayong magpapaniwala ho sa mga balibalita, mga chismis ho. Kasi iba po ang laban ho sa social media. Kaya ako nagpapasalamat din po ako kay Medit. Bagamat nung araw ho, nagkabanggaan din po kami niyan. Nagsasagutan kami yan. May mga sinasabi siya, sinasabi rin po ako. Bilang nagtatanggol po sa Kalingap. Kasi sa amin ho, kasi mga reaktor sa Kalingap po, normal yon. Kapag may mga hindi kami nagugustuhan na nakikita, napapanood, kami po yung nagsasalita. At nung time na yon, nagkataon na magka-kontra ho kami ng paniniwala. So masasabi ko lang po, yung ginagawa niya ngayon, okay sa atin yan. At saka po yan, sabihin natin, dagarito nga rin po yan Dito rin sa Naga, magkalugar po kami niyan. Kaya hindi na po natin yan dapat awayan pa. Kasi nandyan na po yung realization niya Di ba ho, lumalabas, kung siya po ang pakinggan natin, hindi ho masama ang Kalingap. Sana nagkakaintindihan po tayo. Kaya sa pamamagitan po niyan, pansamantala, iiwanan po muna natin ang ating maiksing reaction video po patungkol sa bagay na yan. At kung inyo po itong nagustuhan naman, pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ko ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.